Warning, the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. So yun, good morning mga hunters. Bali, pagpalang araw po sa inyong lahat. Sana po nasamputin ko yung kalagayan lahat mga hunters. At bago pong lahat, welcome po sa ating munting channel, Boy 39 Mix Vlog. Bali, may isi-share lang ako sa inyo hunter. Kasi may nagtatanong na hunter natin kung ano daw yung gap na sinasabi ko tungkol sa regulator hunter ito. So explain ko ngayon. At sana po maintindihan ninyo, kasi yung mga sasabihin ko lang hunter ayon lamang sa aking experience, tsaka yung sinasabi nung isa nating hunter na ano daw yung mga trabaho ng bawat parte ng regulator dito sa ating airgun. So susubukan nating i-explain yan hunter saka abot ng ating makakaya. So disclaimer po sa mga eksperto dyan, hindi po ako eksperto, pero yung mga sasabihin ko po ayon lamang sa aking karanasan hunter sa paggamit ng PCP, kasi medyo matagal-tagal na rin tayong gumagamit ng PCP, so may alam na rin tayo konti. Batay lamang sa ating experience hunter, hindi po tayo nag-aral dito, hindi rin po tayo eksperto. So sige hunter, at ipapakita ko sa inyo yung ating gagawin. Explain natin hunter, suko natin explain para sa ating isang hunter na si Jervis Giyang. Sa to sa'yo idol, sa kanyang lakay. Para ito kay Lucano dati kahit sa mga Lucano dyan, sa to sa inyong lahat. So mamaya na lang hunter yung ating shoutout siguro. Bali explain muna natin itong regulator, patungkol sa regulator, kung ano yung trabaho ng bawat parte ng regulator. Ayan. Ito yung hunter, ito yung regulator ko na pinagpalitan ko kay Nimrod. Ito. Bali luma na to hunter, bali gagamitin lang natin sample sa ating sasabihin ngayon, kasi pagbigyan din natin yung mga hunters natin dyan na lalong-lalo na sa mga ngayon pa lamang kahawak ng PCP na regulated, at least makaroon man lang sila yung idea anong trabaho ng bawat parte ng regulator. So saglit hunter, at itutok ko muna dito sa ating gagawin para maano nyo, identify nyo kung paano. Sige hunter, saglit. So ayun hunter, ito po yung ating regulator, ano po, ayan. Bali kung mapapansin nyo, may isa-isayin natin hunter, mapapansin nyo may kwan dito, parang tornilyo na nakalagay. Sa mga para po sa mga baguhan, kung hindi nakakalam po, ito yung drain dito sa bandang receiver. Kasi sa receiver to hunter, tong side na to. Tapos ito naman yung parang pwede kang mag-drain dito. Drain niya rin sa tangke. 7.5K, pansin nyo ba yan hunter yan? Tapos 3K dito sa may receiver. Ito hunter, ang trabaho naman itong dalawang ito yung parang nagsisilbing fuse niya hunter. Kumbaga sa bahay fuse, sa kuryente fuse. Ito hunter, halimbawa itong kwan na to, itong 3K na to, di dyan yung receiver. Saglit, yan natin yung receiver dyan, diba? Yan si Nimrod hunter, yan ganyan yung itsura hunter. Ito yung banda dito sa receiver, itong to. Ngayon kung sumobra yung power output natin, mabibitak ito hunter, yung nasa loob kanyang burst disc, manipis lang yun hunter na bilog, nandito sa loob. Saglit hunter, at tignan ko kung meron dito. Kunin ko lang muna yung tools. So ayan hunter, binaklas ko para makita nyo. Ito yung nasa loob ng hunter, yung dito, yung parang tornilyo nakalagay, ayan. Ito yung 7.5 hunter, dito yung sa may bandang tangke, ayan, ganyan. Ito yung nasa loob niya hunter, yung dalawang to. Yan. Manipis lang ito hunter, ayan. Yan ang nagsisilbing fuse niya hunter. Kapag sumobra tayo sa refill sa tangke, ito yung yan ang nabibitak hunter, yan. Kita nyo siguro yan, manipis lang yan hunter. Kay babaw yan dito, ganyan. Tapos pagka sumobra tayo ng refill sa hangin dito sa may tangke,
ito ang pumuputok, kanter. Sumisingaw naman dito. May butas kasi ito, kanter, to. Ayan, oh, dyan sisingaw yung hangin. Yan. Kaya kung masobrahan yung karga natin dito sa tangke, ito yung bumibigay, kanter, yung parang fuse niya. Yan. Burst disc ang tawag dito, kanter, yan. So, yan, balik na natin. Ito, kanter, yung isa. 3K. So, ito naman, kanter, sa loob. Ito naman, kanter, yung sa loob. Diba, ganyan ang posisyon. Yan. Yan, ito yung receiver. Ito naman yung tangke. Ito yung tangke. Tapos ngayon, yung sinasabi ko, kanter, dito kay kanter Jervis Giang. Diba, may gap yung sinasabi ko, yan, oh. Kikita nyo siguro. Kung sagad mo yan, sagad yan. Ngayon, kung halimbawa, ito, hindi magsisentro nga dito. Hindi nakasentro na ganyan. Siyempre, hahanapin mo yung sentro niya. Ngayon, luluwagan mo konti. Basta konti lang, kanter. Hindi lang naman ganong kalaki ganyan. Kasi wala na, hindi na pwede yung ganyan, kanter. Parang ganyan lang siya. Halimbawa, yan. Diyan sana yung barrel. Ngayon, pag hindi nagsentro, halimbawa ito, natapat dyan sa may barrel, ganyan. Siyempre, iukutin mo yan, parang luluwagan mo, para tuwapat lang, maka-align lang. Yan. So, may gap na siya, kanter, yan. Makikita nyo, mapansin nyo siguro. Yan, kanter, oh. May gap na siya. Ngayon, kung may gap, siyempre, yung kanyang piston, aatras. Ito yung piston, kanter. Yan. Ito. Ngayon, kung kanter, kung halimbawa yan, no? Di ba may parang sa loob yan, no? Ngayon, kung linuwagan mo, kasi para ma-align mo nga, yung refilan mo ng hangin, tapos yung gauge nakaganyan, nakagitna dito sa may barrel. So, pahit naman, kanter, kung nasa ilalim, ganyan. Pahit naman, diba, dapat nakaganyan lang siya. Ganyan ang posisyon, patayo. Ganyan, ito. Ganyan ang posisyon dapat. Dito ka magre-refill, tapos nandito yung barrel. Yan. Ngayon, kung hindi nakatapat, so kailangan mo luwagan konti lang. Saka ka maglalagay ng ang tawag nito, yung flat washer, yung shim na sinasabi ko, para bumalik yung kanyang 1/8 na output. Kung halimbawa 1/8 yung in-adjust mo, yung sinet mo na hangin niya. Ngayon, kung naglagay ka ng gap, siyempre yung piston, kanter, di siyempre ganyan, ano, di ba? Yan, ganyan. Siyempre, maangat yan, konti. Aangat, aatras ito. Ngayon, ang bibigay, kanter, itong o-ring na to. Kasi hindi na siya nakapasok doon. Dapat yun nakapasok doon sa kanter dyan. Ganyan, nakapasok yan dyan dapat. Hindi yun nakaibabaw lang. Kasi kung maglagay ka ng gap dyan, kanter, kasi siyempre, line mo nga. Kung may gap yan, siyempre, aangat yan. Hindi na siya nakapasok doon, bali nakaibabaw lang siya. So, magsasuffer ito, kanter, itong o-ring na to. Ito. Kasi nakaibabaw lang siya doon sa may, imbis na nakapasok yan, kaganyan. Nakaibabaw lang siya doon sa may, ano. So, kailangan maglagay ka ng shim dito sa may ibabaw. Yung 0.4, 0.2, gano'n. Para at least yung power output mo siya pa rin. Pero siya pa rin naman kahit pero yung magsasuffer nga, kapag wala kang nilagay na shim dito, ito ang magsasuffer, kanter, ito. Hindi siya magtatagal. Lalo kung hand pump lang yung gamit natin, wala, matutubigan, tapos matudumihan, yun. Bibigay ito, kanter. Nasubukan ko na yan. Kaya ginagawa ko pag may gap na ganon, kasi siyempre pag bumili tayo ng regulator na ganito buo, hindi naman natin sigurado kung naka-align yan sa ating barrel. Ano po, ayan, ganyan. Dapat ganyan yan. O, ganyan. Kasi makita eh. Yan yung kanyang refilan. O. Ayan, ganyan. Yan yung kanyang refilan. Nimrod. Ayan. Sulit nga kasi. Yan. Tapos di nakagitna. O tapos ito naman yung kanyang gauge. O di nakagitna siya, kanter, ang ganda ng align, di ba? Eh kung nasa ibaba yan o nasa taas, dito yung payat naman tignan. So kailangan lang natin siguro i-analyze lang natin, kanter, kung bakit may yung sinasabi ko na may gap, halimbawa ganyan, o
Yan, ganyan. Siyempre mga kwan na yan, kanter, siguro di natin alam, 0.1 siguro yan na yung luwag natin dyan. So kailangan natin maglagay ng kahit 0.2 lang na shim para hindi maapektuhan yung kanyang o-ring sa yung kanyang output. Sabihin, ipakita ko sa inyo yung 0.2. Ay, 0.4 naman ito, kanter. Wala tayong 0.2. Nailagay ko pala dun kay Betagans. Ito. 0.4 ito, kanter. Yan. So, ito naman yung kanyang, yung disc. Pala ito, 0.6, 0.4 ito, kanter. Yan. Sorry. So, kapag nag-adjust tayo dito sa regulator, kailangan natin maglagay ng shim para yung, o-ring dito sa may puwitan ng piston natin, hindi siya hirap. Hindi siya nahihirapan masyado kasi nakapasok siya dun sa may butas mismo ay. Yung ganyan, no. Kasi itong ang kanter na o-ring na to ang mahirapan. Hindi bale ito at malayo naman doon sa ilalim doon. Malayo naman. So itong mahirapan kanter kapag hindi tayo naglagay ng shim. Okay pa rin naman siguro yung kasi minsan hindi naman pare-pareho yung haba nito kanter. Piston na to. Okay naman hindi nagbabago yung output, pero ang nahihirapan kanter ito kasi halimbawa ito nakadungaw lang doon sa may butas dito sa ilalim, nakasagad lang siya na ganyan, so hirap na hirap siya. Kanuntalan kung may shim yan, so nakapasok siya, ayan, nakaganyan, di ba? So safety yung matatagal yung kanyang o-ring dito sa may puwitan kasi ganyan yan. Ngayon, kanter, ang tinatanong pa nung isa nating kanter, yung spring disc daw, kung ano ba ang trabaho. Para sa akin, kanter, ayon sa aking experience ng yung spring disc kasi, kanter, yan. Ang trabaho nito naman, kapag kapag pumuputok tayo, dito na nga, yan. Kapag pumuputok tayo, umaatras yan, kanter. Pumuputok tayo, umaatras, pak! Pumapasok yung hangin galing dito sa sangke, tapos pinapapasok ni spring disc sa kanang piston ni regulator nga, pumapasok, matras, bumabalik kagad kapag nakuha niya na yung 1/8 na output, bumabalik doon, gumaganyan yung kanter pag tuwing pumuputok tayo, gumaganyan. So kapag sobra naman yung hangin dito, kanter, hindi siya accurate na, hindi na siya, parang unregulated na siya. So ibig sabihin, kanter, kapag halimbawa sinat mo ng 1/8, tapos binomba mo ng binombahan hanggang nag 2,000 ka, nag 2,000 din ito. So ibig sabihin, kanter, merong malambot dito na sa disc mo, kaya tignan mo ito, kanter, pansinin mo yan, parang may butas siya dito dito. Lalo kapag kanter, yung di ba binumbahan mo 2,000 kaya 1,900, tapos iniwanan mo, nagtrabaho ka o tapos kinabukasan kukunin mo, tumaas yung kanyang output, kanter, naging 2,000 din, 2,000 yung laman. Ibig sabihin, kanter, ito yun, nandito yun, hindi niya na kayang i-shield yung galing dito sa tangke kasi mataas nga yung karga nitong tangke. Halimbawa 2,018, hindi niya na kayang i-shield yung di ba nakaganyan yan sa ilalim, kaganyan, no. Merong kanyang, kanter, hindi kasi makita, madilim. Ayan, basta merong parang maliit na dito, kanter, na parang butas na, may butas na parang matulis dito ito yung nagsisil doon, kanter, para pinipigilan niya yung hangin galing dito sa tangke na pumupunta dito sa ating receiver. Ngayon kung pumutok ka, atras yan, pak, tapos babalik ulit, ganyan, pupuntahan niya lang yung hangin dito, kanter, sa may receiver. Ngayon ang disc mo naman, dapat lahat yan, kanter, para sa akin, lalo sa mga China kasi maninipis nga, dapat, kanter, walang isa nakalagay o single, dapat doble, triple, ganun lang, kasi mas matigas, kanter, mas matibay, tulong-tulong sila, kanter, kasi yun nga, kung isa yan, halimbawa isa to, tanggalin mo yan, isa yan, tanggalin mo yan, saka mo ilagay yung shim, kasi ganun yung ni Betagans, kanter, nung binaklas ko, isa yung nandito sa dulo,
Nilagyan lang ng shim. So sabi ko, ay naku, hindi pwede to kasi mababasag to, kanter. Mabibitak to sa pwersa ng hangin na galing dito, kanter. Kumpara mo sa lakas ng iba, siya lang mag-isa, wala talaga, masisira, kanter. So iwasan sana natin, kanter, yung maglagay tayo ng isa dito tapos lagyan lang natin ng shim para makulang natin yung kanyang tamang output. So ang gawin lang natin, kanter, doble-doble lang. Sakto ito, kanter. Ang kombinasyon nito 1/8, kanter. Yan. 2 tatlong 2 yan, kanter, tapos dalawang 3 saka dalawang 2 ulit. Yan ang kombinasyon ng 1/8, kanter, sa mga China na disc. So yan, kanter, sana maunawaan nyo. Yun naman sa burst disc, kanter, yung katulad kanina yung sinabi ko, yung burst disc kasi ito yung nagsisilbing fuse nya. So pwede rin tayong mag-drain dito, kanter, dito sa may burst disc na to. Dito, halimbawa gusto mong i-drain, yung kalabit ng kalabit lang doon sa hammer, gusto mong i-drain itong 7.5 kasi dito, kanter, baliktad. Ito yung paglagay ko na, sorry. Dito ang 3.5, kanter, dito sa receiver. Ngayon kung lalagpas ka sa kanter, lalagpas ka sa 3K na PSI dito sa receiver, yung timing mo dito sa disc mo, dito yung adjust mo kako sana. Kung lalagpas ka ng 3K, bibitak yung kanter, yung manipis na burst disc dito, sisingaw yung hangin kasi hindi niya kayang hold. Ngayon kung dito naman sa may tangke, kung lalagpas ka sa 7.5K, talagang mabibitak ito, kanter. Ito mabibitak yung burst disc nito, kanter. Kaya i-control lang natin. Dapat ako nga, kanter, 2426 ganun lang yung nilalagay ko sa aking tangke, kahit malaki ito, kanter. So iwasan sana natin, kanter, yung maglagay tayo ng 4,000, 3,500 ganun. Iwasan sana natin yung, kanter, para at least hindi tayo madisgrasya. Iwas disgrasya, kanter. Saglit lang, kanter, at may matawag. So yun, kanter, balik na tayo sa ating topic. Yan, nandito yung kanyang burst disc. Ito, kanter, ang pumuputok kapag hindi niya na nakakayanan yung pressure nandito sa loob nito. Kaya ingat-ingat po tayo, kanter. Sana wag nating lagyan ng sobra-sobra ito. Kasi baka hindi bibigay ito, kanter, itong burst disc dito sa loob nito, ganyan. Baka hindi ito bibigay, ito ang sasabog, kanter, tangke. O kaya kung dito naman, kung wag nating sobrahan, kanter, lalo yung mga hindi naman inborn PCP, mga unthreaded, ganon, wag nyo nang ilagpas sa 1.8 lang, 1.7, 1.6, 1.5. Pwede na yun, kanter, okay na yun. So payo ko lang, kanter, sana wag nyong masyadong lakasanan po, kasi tayo din pong magdudusa sa disgrasya. Hindi po biro ang lakas nito, kanter, kasi halimbawa ito, sabihin natin 1.8 PSI. I-example na lang natin, kanter, yung gulong ng truck, 60-80 PSI lang yon. Kapag sumabog, kita nyo naman kung gaano kalakas, di ba? So how much ito, kanter, how much ito na pag sumabog ito? Libo ang laman nito, libo din ito kasi 1.8, 1.6 gano'n. Ako, kanter, naka-steady lang ako sa 1.8. 1.8 lang yung aking output kasi sinimrad kasi, kanter. Oo nga, solid steel siya, pero mas mainam na yung magsigurado tayo, kanter. Tapos threaded pa ito, kanter, sinimrad ko ito. Yan, threaded yan, kanter, sinimrad. Yan. Inborn PCP ito, kanter, bali pinalitan ko lang ng kanyang tangke kasi yun nga, hindi ko gusto yung kakaunti yung putok lang, kanter. 27 shot lang yung kanyang accurate na shot, kaya nagpalit ako ng ganito, battle tank. Yun, at least kahit abot tayo ng 100 dyan, pwede, kanter. So yun namang shim, kanter, yung tatanong ano yung shim na nilalagay natin. Halimbawa kung medyo malaki yung kanyang gap, pero wag nyo na sanang sobrahan, kanter. Dapat
kalahating ikot lang. Wag mong lagyan ng shim kung ano ang tawag nito, kung halimbawa, di ba ganyan. Kung halimbawa ganyan lang, yan, ganyan. Pwede mong lagyan yan, kanter. Pero kung halimbawa isang ikot na, ayan, ay wag mo nang lagyan yan, ganyan, kanter, kaluwag. Madidisgrasya ka na yan, kanter, kasi kakaunti na rin nakakapit na thread dito. So kung ganyan lang, halimbawa ganyan lang, ganyan, pwede. Yan, kanter, 0.4 yan. 0.4 sakto, kanter, 0.4 yung gap. So ayaw ko lang sa inyo, wag nyo nang lagyan ng shim, kanter, kung masyadong malaki yung gap, kasi disgrasya nga abutin natin yung kanter. So dapat konting ikot lang, halimbawa 1/4, 1/2, halimbawa 1/4 na ikot, di ba nandyan isa nakasenter, tapos itatapat mo yung bolts na yan dito para ma-align mo yung itong repilan ng hangin sa itong gauge, parang ganyan, ganyan. Yan pwede, kanter, kasi maliit lang yung kanyang 1.4 lang yung kanyang gap. Hindi naman magbabago siguro, kanter, yung kanyang output, pero iniisip natin, kanter, ito para hindi siya magdusa, mahirapan kasi nakapatong lang siya dito sa loob. Ito dapat ito nakapasok, kanter, kahit hanggang dyan man lang, para hindi siya mahirapan pag paglalaro ganyan, kasi maglalaro ito, kanter, ganyan. So yun lang, kanter, ang sasabi ko sa burst disc, saka dito sa baho ng spring disc. Ako, kakalimutan ko, kanter, pasensya na. Ang paliwanag ko dito, kanter, sa gap, ano pa ba ang tatakil natin? Yun, yung trabaho ng ito, burst disc. Yun naman, parang ito yung nagsisilbi, kanter, na fuse ng regulator ng airgun natin. Ito, halimbawa, itong banda dito, kanter, itong nasa bandang likod, ito para sa receiver. Dito mo release yung hangin kung gusto mo, pero siguraduhin mo, kanter, na yung tools mo, yung llabe mo, eksakto sa kanya, size 10 yata ito Tapos dito rin, kanter, sa may tangke yan. So yun lang, kanter, ang alam ko dito sa sa regulator, nalalaman ko. Sana kanter, maunawaan nyo yung trabaho ng bawat isa sa parte ng regulator para alam yung i-repair yung airgun. Kasi kung hindi mo naiintindihan, kanter, gawa ka lang ng nagawa, wala, masisira lang, kanter. Kanter, mapapayo ko sa lalo sa mga nagre-repair na hindi naman marunong, hindi pa ganong eksperto katulad natin, siguraduhin nyo, kanter, na walang hangin. Kasi delikado ito, kanter. Tulak nyo lang yan, siguraduhin nyo na walang hangin na nakakarga dito sa tangke sa receiver bago kayo mag-backclass, kasi delikado yung, kanter, napakalakas na hangin yan yung nandyan sa loob ng receiver sa tangke. So papayo ko lang sa inyo, huwag nyo sanang backclassin kaagad-agad, kasi baka kayo magdusa pag disgrasya kayo. So meron pa pala, kanter, yung nagsasabi na bakit daw yung nandito, saglit, kanter, at kunin ko nga yung nakalagay dito. So yun, kanter, dagdag na rin natin to, yung nandito na yan yung nakausli dito. Ito, kanter, kapag nag-assemble kayo, halimbawa nag-convert kayo, kaya nagpalit kayo ng regulator, kanang lang natin, alisin nyo ito, kanter, ito. Kasi kung hindi ganito yung offset, yan, magpapansin nyo ba yung, kanter, yung nasa loob, ayun. Yun. Yan yung tumutusok dito, kanter. Yan yung dumidiin dito para yung hangin papasok. Ayan, papasok sa receiver pag ganyan. Kasi kung meron yan, kanter, hindi nyo tinanggal, sinalpak nyo na lang, tapos ang laki-laki ng tangke nyo, binumbahan nyo na, napuno na yung tangke, 2,500 o kaya 3,000, katapos hindi nyo tinanggal ito, puputok kayo ngayon dito sa receiver nyo, wala siyang hangin kasi hindi nakakataan yung hangin, kasi meron ito yung nagtatrap sa hangin, kanter. Kaya kung magbabago kayo o magpapalit kayo ng regulator, kanter, tanggalin nyo nito kaagad-agad kung wala namang ganyan yung offset. Ayan, nakalagay dyan. So yun lang, kanter, may papayo ko lalo sa mga baguhan. Meron kasi tayong kaibigan na nagpalit ng regulator, ngayon hindi niya tinanggal ito, sinalpak niya na lang basta.
dito sa offset, parang ganyan. Inadpak niya na lang dyan. Tapos kinabit na yung tangke, binombahan niya na, ang laki ng tangke niya. Yung ngayon, pagod na siya. Tapos tinawagan ako, sabi niya, pre, bakit ayaw pumutok nitong airgun ko, yung dami na niyang hangin. Nagpalit ako ng regulator, sabi. Ngayon, tinanong ko, tinanggal mo ba ako yung nakalagay doon, yung nakausli sa may dulo, yung may sasalpak sa offset mo? Ay, hindi. Ay, tanggalin mo kako kasi yun yung humaharang sa hangin na papunta dito sa kaya Canter, sa mga baguhan, lalo sa mga baguhan, alisin nyo po ito, Canter, yung nakausli dito. Ayan, alisin nyo yung Canter. Dapat open lang siya. Ayan. Para yung hangin, pag nagkakarga ka na, pupunta dito, pupunta doon. Ngayon, kung na-reach niya na yung kanyang output na, yung sinet mo na output niya dito sa regulator, sa may disk niya, kung na-reach niya na yon, may iwan na doon. Tapos ito naman diretso pa hanggang 2,500, 3,000 ganon. So tip din yung Canter na isa sa inyo. Sabat sa tingnan nyo kung meron ito na kanya nakausli dyan, alisin nyo Canter para yung hangin makapasok dito sa receiver natin. Yan po. So sige Canter, sana may naintindihan po sa ating mga sinabi. Pasensya na pala sa mga shoutout natin. Ngayon na tayo magsa-shoutout siguro. So yun Ganders, bali magsa-shoutout na tayo. Tapos na natin yung ating tutorial sa tungkol sa regulator. So shoutout na tayo. Masyado na tayong maraming shoutouts dito Canter. Naipunan tayo, dami. Back to back Canter. So unahin na natin si Sir Mando Coloma. Shoutout sa iyo sir. Si Sir Reven 2K. Shoutout sa iyo sir. Salamat sa pagdalaw sa ating munting channel. Parts Twin in Dubai. Shoutout sa iyo sir. At saka si Sir Roy Arcibal ng Ontario, California, USA. Shoutout sa iyo sir, ingat-ingat po dyan. Si Rock and Rock, ingat-ingat po. Salamat sa suporta. Ma'am Princess Priya, salamat ho sa pagdalaw sa ating munting channel. Ingat-ingat po. Dina Inigo and husband, shoutout po sa iyo ma'am. Ingat-ingat po palagi. Salamat sa suporta. Dennis Resurrection ng Ilagan Isabela, shoutout sa iyo idol. Salamat sa pagdalaw sa aking munting channel. RC De Guzman ng ewan ko kung taga Santo, Ilocano yata to. Shoutout sa iyo idol. Si The Bonsai Lover, shoutout sa iyo idol. Si Jerome De Guzman, shoutout sa iyo idol. Si Jeffrey Nodora, shoutout sa iyo idol. Katrina Tepere ng Maasin Leyte Hunter, shoutout sa iyo idol. GCG Argans, shoutout sa iyo idol. Walter Aquino, shoutout sa iyo Lakay. Ebrida TV, shoutout sa iyo Lakay. Romel Mendoza, shoutout sa iyo Lakay. Ito yun, negati para tayo may Ilocano ta. Romel Mendoza. At saka si Kabangbang Hunters, shoutout sa iyo idol. Unex Hunter Mix TV, new subscriber natin Hunter, salamat sa iyo idol. Tektan Hunting Official, shoutout sa iyo idol. Bert Putikyaw ng Kalinga, shoutout sa iyo Lakay. Muhammad Kanda, shoutout sa iyo idol. Destroyer Hunter, shoutout sa iyo Lakay. Mars Games, shoutout sa iyo idol. Ilocano Gunner, shoutout sa iyo bro. Carnival Assorted, shoutout sa iyo idol. Alpados Vlog, shoutout sa iyo idol. At saka si Katriggerman Hunter, shoutout sa iyo Lakay. Barista Aboard, ingat-ingat Lakay sa kung saan ka mang sulok ng mundo ngayon. Michael Bello, at saka si Devin Arcia, shoutout sa inyo idol. John Bartolome, shoutout sa iyo Uncle. At saka si Gerson Villasino, Jeter Bartolome, shoutout sa inyo mga idol. Bilin The Hunter, shoutout sa iyo idol. Mongto Lagula, shoutout sa iyo idol. Ped Karangyan, shoutout sa iyo idol. At saka si Hunting Adventure PH, shoutout sa iyo idol. Yel Ariola Riraw, shoutout sa iyo idol. Herson Botilen, shoutout sa iyo Lakay. John Monton ng Muntinlupa City, shoutout sa iyo idol. Melvin Pinto, shoutout sa iyo idol. Salamat sa suporta. Asmado Hunters, shoutout sa iyo idol. Lan Hunter, shoutout sa iyo idol. Ryan J, at saka si Erwin Tiksay, shoutout sa inyo Lakay. Malawig Tribes and Hunting Fishing, shoutout sa iyo Lakay. Romel Flores, shoutout sa iyo idol. Kabatang Moto, shoutout sa iyo idol. UB Lifestyle TV, shoutout sa iyo idol. Hunting Mix TV, shoutout sa iyo Lakay.
Toy Sniper PH, shoutout sa iyo idol. Kapagis Hunter, shoutout sa iyo lakay. Kapulso Wilder Official, shoutout sa inyo mga idol. Dun Sipat TV, shoutout sa iyo idol. Reynalyn Suday, shoutout sa iyo idol. Aneto Mix Adventure, shoutout sa iyo idol. Jervis Giang, ayan si yung humihiling kung ano yung trabaho daw ng regulator sa ating airgun. Makoy Hunter, shoutout sa iyo idol. Elmer Didulo ng Capis Hunter, shoutout sa iyo idol. Mike Carias, shoutout sa iyo idol. Dito kay Noisky Amahido, shoutout sa iyo idol. Rafael Duran, shoutout sa iyo idol. Hunting Adventure PH, shoutout sa iyo idol. Kay Angeles Hunters Mix Vlog, shoutout sa iyo idol. Van Walls Mix Vlog, shoutout sa iyo idol. MBC Mix Hunter, shoutout sa iyo lokay. Richard Mix Vlog, shoutout sa iyo idol. Joshua Valdez ng Cordon Isabela, shoutout sa iyo idol. J Valdez TV, shoutout sa inyo mga kaparikoy. At kasi ka James TV, shoutout sa iyo idol. Manolito Punsalan, shoutout sa iyo idol. Gerson 1239 ng Abra, shoutout sa iyo lokay. Muhammad Mongkada, shoutout sa iyo idol. SPC Pro Hunter, shoutout sa inyo mga sir. Mark Gabriel ng Ilocos Norte Hunters, nagito yun, nagito Ilocano ng Padakaw. Asteroid PCP, shoutout sa iyo idol. Joey Padre, shoutout sa iyo idol. Albert Vallejo, shoutout sa iyo idol. Desiree Nodora, shoutout sa iyo idol. Kasolid Mix Official, shoutout sa iyo idol. Saka dito kay Marcado TV, shoutout sa iyo idol. Juni Pagdato, shoutout sa iyo idol. Hunter Joe, shoutout sa iyo idol. Angel Social, sorry, shoutout sa iyo idol. Raymanuel Bautista, shoutout sa iyo idol. Yomar Olivar, shoutout sa iyo idol. Jeric De La Peña, shoutout sa iyo idol. At Rance Hunter, shoutout sa iyo idol. At saka kay IM Lupis, shoutout sa iyo idol. Rohel Calzado Juben, shoutout sa iyo idol. Villar TV, shoutout sa iyo idol. Saka si Saipan Fishing with 10, shoutout sa iyo idol. Ingat-ingat po kung saan kabanda. So yun po mga shoutout natin Kanter. So maraming salamat sa inyo Kanter. At sa mga solid supporters, solid subscribers, silent viewers, maraming salamat sa inyo Kanter. Sana po wag po kayong magsasagutan nitong ating munting channel. At sa rin po sa mga ngayon pa lang pong papadaan dito sa ating munting channel, pa-subscribe na po dyan. At saka may sisingit tayo Kanter, yung si Sadina Omar ng Cotabato ba yun? Kalimutan ko na. Sa may binebenta siya Kanter na kanyang arms core na nakabulpat na. Yan, post ko na lang. Diyan. At saka kanyang pangalan, PM nyo na lang siya Kanter. Kasi di ko alam kung magkano yung benta niya. Binebenta. Pangalan niya sa sa Messenger, Sadina Omar Sugadol. Yan Kanter, PM nyo na lang siya kung gusto nyo yung kanyang arm score na multi-shot at nakabulpap na rin Kanter. Kayo na lang bahala Kanter na mag-PM sa kanya kasi pinapabenta niya sa atin. I-supporter din natin Kanter si Sadina Omar Sugadol. So PM nyo lang siya Kanter, Mindanao area Kanter. So sige Kanter, salamat sa inyong lahat Kanter. Sana po wag ko kayong magsawang supportan itong ating munting channel. Thank you, God bless to all Kanter.